Paano mabaon sa utang as a freelancer? Oh my gosh, episode 4 na tayo. Madugo to, madugo. Madugo talaga to, tong topic natin na to. Oo, yun. Ano ba topic natin? Masakit sa kalooban, masakit sa puwet. Sa puwet talaga? Ay, nako. Sige, ito na. Ang title, ang topic natin ngayon ay paano mabaon sa utang as a freelancer. Yan. Kasi alam mo 'di ba, pag freelancer ka, my gosh, yung mga gamit mo status symbol din 'yan, syempre, 'di ba? Yung tipong bago yung laptop mo, naka-Mac ka. Ano ba, yung mga fancy mics, fancy gears, mga 50K courses, Naka-iPhone. 17, 18, 19 kahit Max. wala pa. Pero wala kang kliyente. Yun lang. Diba? Daming ganito nakakainis. Kasi Pero hindi mo mayabang na fully paid. Yan nga. Ito talaga yung trap na minsan nagbabaon sa mga freelancers. Ito din yung topic natin kasi sa totoo lang sobrang double-edged sword siya kasi on one hand, kailangan mo talaga mag-invest as a freelancer. But on the other hand, kailangan smart ka sa investment mo as a freelancer. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, pagkain natin yan. Yun na nga. Okay, kasi malungkot. Actually, sa totoo lang, nagda-diet din ako. So, malungkot pala yun din yung pizza dapat. Hindi, pero kakain ako lang pakialam. So, ang ano natin ay pizza. Running away, sabi ng anak ko. From? SNR, baka naman. Tsaka, Ako, eto chicken. Kasi hindi ako nagpipizza. oo, paninindigan ni Dre yan. Oo. Ano lang ako eh. Ito may carbs to, pero Very minimal. Very minimal kasi flour and the bread. Yun. And ayun, syempre ako, kape pa rin, black coffee, and yung Dessert yung yan. chocolate donut ko na natira. Yan. Yun na nga actually, bakit ba natin napag-usapan to? Kasi, bilang di naman ako pinanganak na kahapon, hindi naman ako nakatira sa ilalim ng bato. Madalas nakikita ko yung mga questions ng ano yung gear nyo or ano yung kailangan bago mag-start ng freelancing. Kung ano ba talaga yung mga main na kailangan mo. Nakikita ko rin yung mga tanong na ano po yung required na Specs. setup, specs ng PC. And ang problema, madalas yung mga freelancers na pumapasok dito, yung mga bagong freelancers na literal wala pang client, they make the mistake of quitting kaagad. Tapos parang they feel like it's gonna work out somehow. Like meron ako nakausap, sa totoo lang, sabi niya, nag-enroll siya sa Tribe monthly kasi sabi niya, kaya ko naman tapusin yung stage 1 to 4 in 1 year. Ako nga, hindi ko pa top stage 2 pa lang ako kasi pag sa akin kasi sa Tribe we have the stages. Pag nagkaroon ka ng kliyente, parang bababago na yung routine mo. Nag-aaral ka sa Atlas, kino-complete mo yung mga checkpoints. And pag nagkaroon ka ng kliyente, parang syempre mahahati na yung oras mo. Na syempre binabayaran ka ng kliyente mo, kailangan mo talagang bigyan ng oras. Pero nakalimutan ko na kailangan pala natin mag-introduce na sarili natin. So, introduce yourself. Yeah, Andre here. From Dre Creative, syempre. Coach Your graphic H. design needs. Yeah. And I'm Coach H. And You're the best din siya. Last time, number 1 siya. gano'n talaga. Ngayon, the best Ano na ba siya. sabi niya sa akin? Dapat daw, mahal na mahal mo yung sarili mo kasi wala ka namang kakamping iba. Ikaw ba may magsasabing the best ka? Oo, ikaw. Sinama na kita. Salamat. Yun. Actually, ang gusto nating ma-address dito is yung realities of investment as a freelancer, especially if you're starting out. Kasi ang dami kong kilala na course hoarders na doesn't matter kung ano yung price, basta uso yon. Ito yung skill, kasi related na to dun sa skills jumping, na tipong akala nila kailangan marami kang alam pag mag-freelance ka. Pero in reality, kailangan, you need to know the basics. Pero ito nga muna, sa tingin nyo, ano yung mga debt traps or yung mga nagpapalubog sa utang sa mga freelancers? So, yung mga debt traps, mga utang traps as a freelancer, yung nag-enroll ka sa courses na, alam mo yun, yung gusto mo mag-improve, pero ibang industry pala yung, kumbaga, ako graphic designer ako, nag-enroll ako ng video editor, tapos I paid premium, kasi marami may premium dyan na worth 10,000, 20,000 na courses, then merong mas mura, like
as low as 500, 250 pesos meron. So, ang sa akin yun, dati, course order ako. Aral ako ng web development, yung full stack with HTML, CSS, Bootstrap, and marami. Pero hindi ko pala siya magugustuhan in the middle. In the middle of the course, parang, ay, ang hirap pala ito. Yung, alam mo yun, na hindi ko na-enjoy habang ay naaral ko. So, ayun, tambay ako ng Udemy dati. Doon din ako nag-aaral ng graphic design, and then doon ko na-enjoy. So, and another one is high tier na gears, like high-end na PC, high-end na laptop. Pero hindi mo ma-maximize yung paggamit nun. Kasi invest ng mamahalin. Pero bakit hindi mo na maghanap ng kliyente? Diba? Aray! Mapanakit! Diba? Kasi Aray! Sige, may credit card ako. So, member din ako nung Kaskasan Buddies. Talaga? Silent reader. So, ayun, yung credit credentials ko, mina-maximize ko din. Kailangan mo maging responsible din sa bayarin. Kasi buwan-buwan mong dala-dala yun. Yeah. And yun sa akin, yung sakto lang, yung magagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Ma-deliver mo ng maayos yung offer mo. Ikaw din, ano yung mga money traps? It's a very good topic, no? Tapos, very tricky. Kasi, hindi naman tayo yung malalim yung baol. Hindi ganun kalalim yung finances natin. Kagaya ng mayaman na hindi na maghihirap. Hindi ganun. So, para sa akin, ang pagkakaroon naman ng debt or utang sa panahon ngayon, halos normal. Ang hindi normal doon, yung umutang ka for a reason na gusto mo lang sumabay. Yes. Oo. 'Di ba? Yung keeping appearances. Oo, para lang magmukha kang premium, you're keeping the trend na makisali ka na, uy, meron siyang ganito, may ganito ka din dapat. To the point na hindi mo na kaya kasi hindi ka naman nagkakaroon ng client. 'Di ba? Pero kung usapan na nagkautang ka kasi life happened, bumili ka ng course, you're really investing in yourself, wala namang masama doon. Tapos nangyari na hindi ka kagad nagkaroon ng client, so talagang mababaon ka sa utang. The thing is, paano mo babalikan? Paano ka babangon? Yun naman lagi yun eh. Parang, bibili ka ba ng panibagong course para mabaon ka lalo? Or, alam mo yun, depende kung paano mo siya harapin. Yun naman mas mahalaga. Kasi hindi naman tayo makakapag-promise na from now on, hindi na ako magkakaproblema sa pera. Diba? Lalo pag yung term na biniro ka ng tadhana na oo, shucks. hindi mo malaman pero sunod-sunod yung nangyayari sa'yo na puro palabas lahat to the point na hindi pwedeng hindi ka gumawa ng paraan. That's life. We have to move on, diba? So, ang lagi nating iniisip doon, yung bang next step mo, relevant siya sa pagbangon mo o lalong paglubog. Yun yung mas mahalaga pa. Sa akin, ang pinakamalaking money trap sa totoo lang is thinking that they have all the time in the world. Yun. Kasi talagang siya eh. Yan yung isa sa mga money mindsets na natutunan ko over time. Kasi parang, especially if you're in a course, hindi ko sinasabi to dahil member ako ng tribe or pinopromote ko yung tribe. Hindi ganun. Kasi most of the time, if you enroll in a course or if you buy a course, you think that it's gonna be there forever. Most of the time kasi may lifetime access yung mga offers ng mga course creators. But in reality, time is the universal currency. So, you think na meron kang time just because meron kang 1-year subscription. But in reality, hindi mo namamalayan na paubos na pala yung subscription mo or hindi mo namamalayan na sasayang na pala yung oras mo dito kasi hindi mo siya, bukod sa hindi mo inaaral, hindi mo sineseryoso. Diba? So, ang ending, nagka-cram ka, 'di ba? You start blaming others dahil wala kang progress. Tapos minsan I've also read some situations na dahil hindi mo min-maximize, ang ending hindi effective yung course. Kasi Nambe-blame ka na. Oo, nambe-blame ka na kasi sabi mo hindi naman maganda eh or wala naman ako natutunan diyan eh. Pero in reality, ano yung ginawa mo? Fault. Yeah. Hindi ko naman sinasabi na like everybody's like that, diba? But my point is... Totoo. Kompleto tao sa mundo eh. Parang we all have this habit na
it's just there. Like, we think that we have all the time in the world to study, to learn, but in reality, we only have a limited time and we only have limited opportunities na minsan, yung hindi mo akalain na opportunity na dapat para sa'yo, nawawala pa kasi you're choosing not to take action. Yes. Diba? Agree. And yun din siya. Like, for example, sige, nagtitake ka ng course, pina-follow mo siya, pero kunyari, katulad sa tribe, diba? Meron tayong process na magko-connect ka, tuloy-tuloy, nag-cheerlead ka, pero pag dumating na yung time na nag-reply itong client na, hey, do you have any samples? Nag-freeze ka. Diba? Imbis na ikaw, natetest mo din yung opportunities na dumadating sa'yo, anong nangyayari? Nawawalan ka ng opportunity kasi hindi mo na alam kung anong susunod or hindi ka nagpa-follow through. Oo. Yun. Yung follow through kasi talaga yung mahalaga. Akala kasi ng mga tao, yung pera, nasa offer. Which is totoo naman. But in reality, the offer is just the start. If you want money, it's in the follow-up. Kasi nandun sa follow-up yung na-present mo na yung kailangan mong i-present, pero si client, o si prospect, hindi pa rin makapag-decide. So, hanggat hindi siya nagsasay no, pwede kang mag-follow up nicely. Okay? Yun naman yun. And a lot of people skip on that because they feel afraid, they feel shy. Doon ako, parang, lagi na lang sinasabi, nahihiya kasi ko, introvert ako. Pero in reality, hindi naman nahihiya yung mga bills kapag nandyan na sila. Yes. Diba? So, mostly kasi, coach, takot lang ang tao sa rejection. Saka majority sa freelancing industry. Takot ang tao sa... Dati ako takot sa rejection. Nasanay na lang ako. Kahit di naman kami, like... Ako di ako takot ma-reject. Ito, siya yung mas risk taker sa aming dalawa. Bata pa lang nababasted na ako eh. Pero yun nga, totoo yun. Kasi siya rejection, fear of failure, fear na hindi ma-deliver, and sometimes even the fear of winning. Yung success. When I was starting out, dun ako takot. Like, what if maging okay to? What if I succeed? Tapos hindi ko siya ma-handle. Diba? But that's another topic. But ito nga, sige, since napag-usapan na natin dyan, ito naman, how would you suggest or how would you advise people or yung mga freelancers na gustong matuto ng not necessarily hindi gumagastos kasi kailangan mong gumastos diba? How can you be if you can't start a business without spending kasi ang dapat mong inaaral talaga is how to manage cash flow. So kailangan mo talaga mag-invest. Hindi namin sinasabi na huwag kayo mag-enroll dahil may mga free courses. Basically, for example, sa Tribe, bakit marami nag-enroll? It's not just about the content, but it's also about the community. Kasi aminado talaga kami na lahat halos ng mga best freelancers ng Pilipinas nasa Tribe. Tsaka yung community, pag nakapasok kayo sa community, doon ka na makakahanap ng client, partners, every 838 andun ka makakahanap ng daming job post, money now. Yan. So ito, how would you advise bilang umuya pa siya. Ikaw, if you're talking to graphic designers na gustong matuto ng freelancing, what would be like the basic setup na gusto mong i-recommend? Saka paano, like, dapat ba talaga na gumastos agad sila na may mga pads sila, may mga writing, ano tawag doon, yung mga pens? Hindi ko alam, wala ako nun. Yun na nga. Sige. Yun, so wala ako nung mga iPad, mga drawing tablet. I don't have that. I only have a PC. Before, PC lang talaga. So, bumili ako ng laptop. Nito lang. Kasi gawa namin. Gawa nila. Kasi lumabas naman daw ako ng bahay. Lumalabas naman ako. So now, lumalabas ako ng bahay. Nakakapagtrabaho anywhere and anytime I want. Kasi, yun nga, hindi mo naman kailangan ng mamahalin na gears or tools. I started, actually, dati, ginagamit ko lang Adobe. Yung crack. Talaga ba? Yung crack. Dalawang illegal na naman. Bumibili pa ako 150 pesos na Photoshop. Bibili ako 150 pesos na Photoshop. 150 pesos na Illustrator. Pag may promo, buy 2 in 1. Sasamahan pa ng Premiere Pro yun. O kaya ng Lightroom. So, dati ganun ako. Nagsimula ako nun. Pero, yeah, dati may PC na ako kasi I used to play games talaga, online games. And yun, ngayon, ginagamit ko na siya as my go-to work body, yung PC ko. In terms of, the tools, dami namang free tools ngayon eh. Yeah. Yung Canva may free.
So, hindi naman porke graphic designer ka, required na mag-Photoshop, mag-Illustrator. Depende yan sa gagawin mo. Kasi in graphic designing, iba-iba din yung niche niyan eh. May UI, UX, so kailangan mo doon Figma. May motion design, kailangan mo doon After Effects. Pero niche down na yun, di ba? Oh, niche down na yun. Kasi in general, graphic designing, kasi kunyari Adobe subscription, meron dyang mga packages eh. So, if you want tips ng subscription ng Adobe, may nakuha akong hack. Galawang legal na naman. Ano, dati okay pa bang i-share yun? Or... Oo, dati sinisingil nila ako 3,600. O, edi nagpaawa ako. Sa CSR. So, binigyan niya ako ng 1.2K per month. O, dati 150 lang yung ano. Pero nung natutunan ko, and kasi once you buy the cheap cracks, di mo siya na-update. Oo. So, yung features, mahuhuli ka sa trend. Mahuli ka. Kasi ngayon, pinapadali na yun ng tools yung design workflow. Totoo. Lalo may AI na? Yeah, lalo may AI na. Pati Adobe may Firefly na eh. Oh. So, yun lang. Kailangan mo lang mag-start is to learn the basic. Yes. Kung anong tool yung gagamitin mo, kung Canva man yan, kung Photoshop. You have to learn the basic. And in terms of design, yung design hindi natuturo talaga. Ang natuturo is how do you use the tools. Kasi pag designing kita ng ano, it's nade-develop na lang along the way. Overtime. It's nade-develop over Familiarity. Ikaw as a web developer, ano ba dapat yung mga pinaka, like, what do they need to have to get started? Ano yan eh? Heavy ako talaga sa dapat yung design. Maganda yung graphics. Maganda yung kung meron kang ilalagay na animation, the video, dapat professional talaga siya. So kung mag-i-invest ka talaga, yung binigay ni Andre, getting the Photoshop version, aralin mo talaga yon. Kasi yung mga iba ngayon, they try to do some shortcuts. Pero babalik ka sa basic. Mahalaga talaga na professionally done graphics mo. Para pag sinabay mo siya sa AI na approach, hindi siya maiwan. Yes. Kailangan talaga siya maramdaman ng client mo na pinaghirapan niya to eh. Ito talaga yung trabaho worth paying na for. worth paying siya. Kung ganon. Bigyan ko pa sila ng isang tip. Gusto nilang mag-graphic design. Yung aralin nyo sa Photoshop, brush. Brush lang. No opacity, basta brush lang yung pinakamahalaga doon. And kung logo designer kayo sa Illustrator, pag-aralan nyo lang doon, pen tool. Anong dapat nilang aralin doon sa part na yun? Yung paggamit ng brush tool lang. That's pen yun lang yung ginagamit ko, brush tool. No, what I mean is, ano ba, yung strokes ba ng brush? Ano dapat yung mga pagpapractice nila? Lahat yun ko. Kumbaga, the main tool na ginagamit ko is brush tool lang. Na-master mo na yung brush. Tapos, yun sa Photoshop yun. Sa Illustrator, ang ginagamit lang doon is pen tool. Pen tool or the shape tool, the rectangle, the circle, the triangle. Siyempre, yung design, yun nga, sabi ko, it develops over time. Hindi unang araw mo as a graphic designer, magaling ka na ka. Yes, be bad first. Yan. Yes. Siyempre, basic designs muna, bago yung mga radical. True. Pero hindi porke radical yung design mo, magbibigay na ng sales yan sa client. True. Yan. Sa akin naman, kasi ang approach ko is omni-channel. So, ibig sabihin, halos lahat ginagawa ko. So, from copywriting to web copy to selling to social media and all. Ako, as a coach, ang may bibigay ko talagang tip, number 1, is to study human psychology. It sounds so basic, pero kung iisipin mo kasi, lahat ng mga ginagawa natin is to solve problems. Okay? Yung pag-solve natin ng problems, wala naman siyang one-time, big-time approach. Wala namang ganun. But the thing is, it helps if you understand how people think. Yun siya. So, pag naiintindihan mo kung paano nagre-respond yung mga tao, bakit ganito yung reaction nila, bakit painful para sa kanila itong ganito, bakit ito yung mga desires nila, mas madali na sa'yo mag-adapt sa need ng campaign. Kasi pag nag-create ka ng campaign, especially if it's a marketing campaign, ang gusto mong maintindihan muna is understand how
your target market plays in the whole space. In the whole marketing space. Okay? Kasi lahat yan, bawat isang tao, kahit sabihin mo na ang problema niyan ay gutom siya, iba-iba pa rin sila ng approach. So, meron, katulad sa atin, di ba? Sige, ito na lang for example. Lahat tayo nagugutom. Pero, hindi ka makakain ng carbs dahil naka-low carb diet ka. Hindi ako makakain ng marami kasi diabetic ako. So, magsaspike yung sugar ko. Bakit hindi ka makakain? Hindi, kumakain ako. Oh, wala siya. Sa kanya, wala naman pakialam. Pero yung restrictions na yon, that means we have a different approach for each person. And if you understand kung paano i-approach yun, mas madali sa yung makaklose ng clients, mas madali sa yung mag-create ng content para mas relatable dun sa audience mo. Mas madali rin sa na pag-isipan, paano ko ba masosolve tong problem na to? Kasi naiintindihan mo kung paano sila mag-isip. Kasi basically, ang goal natin sa marketing is to really catch people's attention, to sell to them kung ano yung kailangan nilang solution, and also to give them the results that they want. Kasi dun naman yung repeat process ng buying. No, ano ang kailangan mo? Paano mo siya sisimulan? Ano siya observe people. Yun yung number 1. Kailangan mo matutunan. May gastos ba yun? Wala! Ito lagi kong sino-joke na chismosa ako. Kasi ganun, alam mo yun, lagi kong sinasabi na chismosa ako kasi I love not necessarily looking at people, but I love observing people. Kaya effective yung mga campaigns na ginagawa ko kasi kaya kong i-profile yung mga tao base sa behaviors nila. So for example, if I'm going to sell chicken, sino yung itatarget ko? Mga bata. Hindi, mga nanay. Ay, mga nanay. Kasi sila yung bibili. Okay. Diba? Kala ko yung mga bata kasi sila yung magtatanong sa nanay nila. Ay, sila yung sasagot sa tanong ng nanay nila. Anong gusto mong ulam? Pwede din naman, pero at the end of the day, yun na nga yung making decisions eh. Kahit gusto nung bata yung chicken, kung nanay walang budget, wala siyang magagawa. Diba? Kaya yung nanay yung tatargetin mo. Paano mo siya tatargetin? Ang number 1 problema ng mga nanay, mag-isip ng ulam. Diba? So, lalo pag matako yung anak mo. Number 1 problema ng tao yun. diba? Yun, mag-isip ng pagkain, diba? Kung anong ulam. But it's different. Kaya nga dun papasok yung human psychology. Kasi it's different if you're single. It's different if you're a mom. It's different when you're a dad. Basically, ang daddy, hindi siya nasusunod. Ano mo sinasabi niya sa akin? Tatanungin mo ko. Alam mo yun, yung ang tagal kong nag-isip. Nasa biyahe pa lang kami. Nag-isip mong kainin. Maisip ako, kunwari, di ba? Isip ako maigi. Pag sabi ko nang iniisip ko, ayoko yun eh. Tapos minsan naman hindi siya sumagot. So feeling ko okay na yung sinabi ko. Pagpasok niya ng market, paglabas iba dala. Tinanong mo pa ako. Di ba parang buhay? Hindi, kasi syempre, ako naman ang role ko, isipin ko kung ano yung gusto ng lahat. Kasi for example, siya gusto niya sisig. Di na makakain yung mga anak ko. Hindi, problema ko na naman yun. Kasi isipin ko na naman, sige, bibili kita ng sisig. Anong gusto ng anak mo? Diba? Hindi. Hindi ganun. Dapat Hindi ganun. Hindi ganun. Sumasama na naman ang loob mo. Binili na nga kita ng mangga. Nalalong sumama yung loob. Na-scam pa. Yeah, so ganoon, you really have to think about how people respond, react. Kaya, actually, kahit graphic designer, kahit web developer, it's really about people. Kasi basically, yung tao yung gagamit ng mga ginagamit natin, yung i-create natin. So sa lahat ng sinabi natin, parang there's really no way to be broke. Oo. Ganun yung starting position mo. Yeah, I believe so. Kasi, una, you can't expect to earn kung wala kang ginagawa. Diba? Kung puro ka sana all, wala talaga mangyayari. At saka kung talagang decided ka na, itong tanong doon kung talagang decided ka na gusto ko na mag-work from home, full-time, freelance, siguro una mong dapat gawin, assess mo talaga, number 1, ano ba skill ko? Yes. Ano yung kailangan kong training? That's part ni Dre. And then, pag na-figure out mo na gusto ko pala tong ganito, saka mo alamin ano yung tools na kailangan ko. Breakdown mo na siya, tools. And kung kailangan mo ng training, anong klaseng course? Is it a high-level, high-priced course? Or you can go with the basic one and then go with it. Pag nakakuha ka ng client, then get saka the ka more mag-upskill. advanced. Parang ganun, unti-unti. Kasi hindi mo naman siya makukuha ng ng isang bagsakan. Yung like everything, matututunan mo siya kapag ina-apply mo na. Pero definitely, you need to make a decision agad. You need to make a move. Kung gagawa ka ng decision, mag-decide ka na.
Diba? Kung ito yung sign na hinihintay mo, Chong, Side ka na. mag-freelance ka na. Kung hinihintay mo marinig yung gano'n, mag-freelance ka na, and then you talk to the right people, huwag kang magpa-scam. Yes. Alamin mo kung paano pa talaga yan without being scammed. Yeah. Kasi pwede ka naman talaga mag-start ng walang course. Like for me, nag-start ako ng Google lang talaga. As in, lahat yan. Tapos, ang version ko noon, way back 2015, 2016, ang version ko noon was Manila Workshops. Kaya super grateful ako kay Ginger Arboleda. Nagtuturo na ako ngayon ng free, di ba? Katama naman. Ako matinuruan ako ng free. Yan, get a mentor. Get a mentor na pwede mo. Tapos ito guys pag kumuha kayo ng mentor, Diyos ko, magpakita din kayo. Hindi yung nagigigil na naman ako. Kalma, coach. Siguro ako pag nagturo ng design, siguro sabihin ng bakit ayan lang yung ginagamit mo? Bakit brush lang? Bakit pen? Kasi nga, alam ko kung paano i-maximize yun tool. Bakit brush? Kasi yun na, masking, magagamit mo lahat yun. Marami na yun. Ako din, sa totoo lang magmula nagka-AI, ChatGPT lang gamit ko sa lahat. As in, that meron pang iba ba yun? Perplexity, di ba? Perplexity, pero very, very little. May iba pang hindi sabihin marami pa marami. aside from ChatGPT. Gemini, merong Claude, ChatGPT. Tapos, bukod, hindi. Kasi ito naman yung totoo. Bilang SEO strategist din ako, bago pa mag-AI, nag-AI na kami sa SEO. Kasi meron kaming SEMrush, meron kaming... May headline something. Oo, yung headline analyzers, ganyan. Kasi very, yung skill ko naman as an SEO, very technical siya. Kaya may kagat. Sa akin. Yun. So, dati pa akong gumagamit ng tools. And I still use it. Pero, hindi siya yung... I only pay for what's necessary kasi may mga free tools naman. Or I also look for recommendations. Parang every Black Friday, merong mga deals na So, ako din, I go for deals. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka gagastos, di ba? So, I go for deals. Buti na lang si Coach Shaw din, lagi siyang merong list ng mga dapat mong bilhin as freelancers. Pero yun nga, kung wala ka pa namang budget, okay lang, walang problema dyan. Ano lang, ang daming YouTube. Shout out kay Shoden. Yeah, Coach Shoden. I love you. Shoden ng Tribe. Oo. Yun. Tapos, bukod sa YouTube, go with mentors. As in, approach mentors, ask them to mentor you. Tapos, maging responsible ka din na mag-meet. Kasi, yung mga mentors nyo, they also spend time. Diba? So, again, time is the universal currency, but it's also finite. Alam mo, lately, iniisip ko yung dating, sabi na time is gold. Tagal na panahon naniwala ako doon. Hindi pala totoo. Bakit na naman? Bakit? Kasi ang gold, you can buy it. Pero time you can't. Yeah. You cannot buy time. Can't take it back. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng bilhin yung oras mo. So, wala siyang katumbas na amount. You can never say time is gold. It's more expensive than gold. Yes. Kaya ang tagal ko naniwala time is gold na parang you can always buy back your time. In reality, hindi. So, sabihin ng iba, sabihin ng ibang mga gumagawa na content, kapag nag-invest ka ng tama, you get more money, you can buy back your time. That's not what I'm saying. Sinasabi ko, you only have 24 hours a day. Diba? Kahit nung sabihin mong may iba kang nagawa, may ibang gumawa para sa'yo, na libre yung oras mo, you still have 24 hours a day. Hindi naman nadagdagan. Diba? So, still, you cannot buy your time. So, okay, ganito. What can you say? Ito na lang, siguro closing natin. What would be your advice to freelancers on how they can wisely spend their time, resources, and energy? Dami yung energy, hindi pa pala natin na-discuss. Pero yun. Sige. Ako kasi, I work ngayon. I do time management. Kasi, siyempre, yung workload ko din. Madami kang iba nakikipag-collab sa akin, pero hindi ko na kaya. Kaya, ang sa akin, spending, unang-una, sa gears. Yung invest wisely, kung hindi naman dapat, like, you buy the highest specs ng PC. Pero hindi porke pinakamataas yung specs ng PC mo, pinakamagaling ka na. I'm sure maraming makaka-relate nito na parang dumating ako sa point na gusto ko ng mataas na PC. Kasi kunwari gusto kong parang astig ka. Maraming astig. Gusto kong gumawa ng server sarili ko. Pero in reality, pag nagkaroon ka ng gano'ng kagandang PC, maglalaro ka lang. And then, isa pa, the tools. Yeah. Hindi naman pwede lahat bilhin mo. You just buy what you're using. Ako, tulad ngayon, siyempre may ChatGPT ako, may Canva Pro ako, may CapCut Pro ako.
May naka-Adobe din ako. Yun lang, yun yung mga subscription ko. Dati talaga crack. 150 lang. Nag-improve na yun. Kasi nga Scaling ka na. Scaling na yung gastos ko naman. Dati, mababa yung single ko, pero kasi nagsisimula pa lang ako eh. Pero ngayon, na worth investing na yung mga tools na lisensado. Para kang nagda-drive nang wala kang lisensya. Pag nahuli ka, ipapakita mo, ay, pwede yung yung tool mo. Pwede pang, dati daw, pwede ma-block yung mga devices nyo kasi gumagamit ng ano. Tsaka madaming virus. The crack version has virus. So, hindi naman ako against kung nag-aaral pa lang sila. Hindi ako against kasi doon din ako nanggaling. Self-taught, YouTube. Pero nag-seek din ako ng mentor. Kasi para ba may kausap ako regarding kasi pag mag-isa ka lang nag-aaral, boring. Saka iba yung experience and expertise na nakukuha nyo from mentors. Then yung mindset lang is wag mag-focus sa cash kasi it will follow. Focus on yourself first, yung proper mindset, kung kaya mo ba mag-work from home talaga. And wag puro aral. Kumuha ka din ng kliyente. Mag-kliyente ka din. Show up din and client acquisition. Kasi hindi ka mababayaran ng aral lang. Hindi ka kakausapin ng kliyente, ay nag-aaral ako ng ganito, hindi. Kailangan mong i-prove, kailangan mo ng proof din. Build your portfolio if you wanna be a graphic designer. Yun lang. Ikaw, Densyo, anong advice mo? Ako simple lang. Sa panahon kasi natin ngayon, halos lahat ng information na kailangan mo to start is available naman talaga online. Plus the fact na maraming personalities din na pwede mong tanungin, na ginagawa na nila yon. Hindi naman sobrang kailangan kausap mo si Cristo ng the future para lang tanungin mo siya, uy, ano ginagamit mo? Kasi syempre, malamang di ka pansinin nun, di ba? Ako, madagdag ko lang dyan, ako regular akong nakasubscribe kay Neil Patel, especially right now that I'm learning AI. So, ang ginagawa ko, nakasubscribe ako sa lahat ng mga webinars niya. Tapos, ang ginagawa ko, pagka-listen ko ng webinars, tinuturo ko sa iba. Yun yung isang... Yun yung gusto kong sabihin kasi marami namang nag-share. Libre nga pala yun. As in, magsasubscribe ka lang. Marami nag-share. So, ibig sabihin, you can always ask someone from your network, sino yung kilala mo, na ganito ginagawa, pwede bang itanong ko, ano yung ginagamit niya? So, I can invest the right tools. Balik dun sa sinasabi ni Trey na, bilhin mo kung ano lang yung kailangan mo. And then, if you have the luxury na kumikita ka na ng maganda, and gusto mo mag-invest lang, for example, yung ginagamit natin yun, shout out again kay Eb, Direct, Pogi, Elias Creatives, Video Creatives. Itong gamit namin na ang sound malakasan system. to kahit wala pa kaming budget, di ba? Malupitan to. First set ng episodes ng podcast, ng The Gig Podcast. So, ibig sabihin lang yan, huwag kayo mag-expect. Baka din namin mahiramin eh. Please. Hindi, sabi kasi ni Eb last time, ayaw niya na eh. So, alamin natin, baka ayaw niya na talaga. Baka naman. I-guest na lang natin siya sa susunod. Yes. Actually, yung mauna naman siya eh. Busy lang ngayon. So, alam mo, ayaw niya na neto. Ayun video production yun pag nag-guest natin si Direk. Actually, abang kayo kasi marami kaming ilaline. Maganda yun. Baka mag-agawan pa sila. Kami muna. Ang yabang natin. Pwede ba tayo mag-alak First next 4 time? pa lang. Sige, pwede naman. Pwede bang next kayo. time may alak naman? Yan. Sige, pwede Kasi naman. nabubusog ako pero walang... Wait lang. Ako naman, tatapusin ko na to. Sa akin, if you really want to be wise with how you spend time as a freelancer, especially if you're aspiring, start with purpose. Yun talaga. Pag-isipan mo, bakit ko ba ginagawa to? Ano ba yung goals ko in the next 3 months, in the next year, in the next 3 years, in the next 5 years? Kasi time is finite. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng huling hininga. Diba? So, make sure na when you're making decisions, kasi sabi ni Densyo, you decide, but make sure that when you're making decisions, ito yung mga papanindigan mo na. Kasi, yung paninindigan mo na yun, that will help you through the hardest times. Kasi, the reason why we started this podcast is to really tell you, to tell you the truths about freelancing. We're not here to romanticize it na, hindi, ganito lang yung kadali. Walang ganun. Okay? Lahat ng pinagdadaanan namin, mahirap, pero it's worth it. Kasi nag-decide kami na ito yung gusto kong buhay. And my career as a freelancer will support that. Yun. So, ako as a mom, na dami kong hinahandle talaga. So, I'm a mom, I'm a
wife, I'm a friend, I'm a freelancer, I'm a coach, I'm a content creator, I'm a consultant. Lahat yan pinagkakasya ko because meron akong purpose. And that purpose is to not necessarily just earn money, but also to make sure na una, I'm maximizing my potential. Pangalawa, I get to spend time with my kids. Kaya naman, ganun yung decision making ko. So, I've been a writer, I've been a content strategist for so long. I learn sometimes, pero I know when not to do things. Like for example, ads. Hindi ko talaga siya inaral. Hindi ko siya inaral kasi pakiramdam ko, una, ayoko siya. Pangalawa, meron naman akong pwedeng i-partner. Diba? Yes. So it's also creating opportunities for others. Pangalawa, mas gugustuhin kasi meron siyang dalawang process eh. It's either you go wide or you go deep. Ako, I went deeper. So kaya ako nandito sa pwesto na to kasi inaral ko talaga yung content. And I've been consistent. Yun nga yung na-realize ko over time na parang, oh my gosh, ang tagal ko na parang pinag-uusapan yung mga interviews ko sa YouTube, sa mga podcasts. Kasi na-interview na rin ako eh. It's really all about content. And that helped me establish my name as someone who does content. And because of that, I get paid well. Kasi nga, naging expertise ko na siya. So, you don't have to be super, parang, hindi naman porket, wait, let me rephrase that. So, ang goal is for you to make a decision, tapos suportahan mo yan as well as you can. Para nabubuo mo yung path mo, na napapanindigan mo siya, tapos happy ka pa rin. Actually hindi happy, kasi yung happiness, it's parang it's a plight, na madali siyang mawala, yung feeling. But you're at peace with your decision. Yun naman talaga yung mahalaga eh. You're at peace, you have time for yourself, you have time for your family. And, yun naman yung mga things that are worthwhile. So, yun na nga. Yun yung mga paraan paano hindi ka mabaon sa utang as a freelancer, no? Huwag masyadong makisabay sa mga trends just because. Kailangan talaga may purpose ka. Kailangan meron ka ding decision making and direction. And meron kang meron kang discipline. Oo, discipline. The right mindset and the right discipline. All good sa magiging journey. Kasi pag may nagsabi sa iyo na merong online game na pwede kang kumita ng ganon, kailangan mo ng discipline doon. SLP ba? You say no. Yeah, you need to say no. Diba? Yes. Ganun siya. So, ano pa? Cheers? Yun, sige, paano? Till next episode. Cheers! See you guys! To more gigs. Bye!